Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin itong pinapanukalang batas po ni Congressman Pulong Duterte kung saan magkakaroon ng random drug test po sa lahat ng kawani ng gobyerno. So, from highest elected official po natin tulad po ng presidente hanggang sa pinakababa, as long as government employee ka, dapat po magpa-random drug test po para po, siyempre, di ba, nasa batas naman po natin talaga na iniiwasan yung mga paggamit ng illegal na droga. So, maganda yung panukalang batas po ni Congressman Pulong Duterte, pero sa palagay po natin, medyo mahihirapan pong lumusot yan sa panahon ngayon dahil nga ang presidente po natin nai-issue po sa paggamit po ng cocaine. So, mukhang yun yung magiging dahilan bakit hindi maipapasa sa administrasyon na ito ngayon yung pinapanukalang batas po ni Congressman Pulong Duterte. So, bago natin po simulan yung kwentuhan ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin mo natin ng balitan to at tingnan natin, himayin po natin kung ano ba yung mga dahilan bakit sa tingin natin medyo or talagang malabong lumusot itong panukalang batas ni Pulong Duterte. Gustong gawing mandatory ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang random drug test sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang presidente. Pero ang ilang mambabatas may agam-agam. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Diba, umpisa pa lang yung mga mambabatas meron ng agam-agam. So, ibig sabihin, maraming mga mambabatas natin yung ayaw sa ganyang batas. Dahil hindi natin alam, hindi natin maintindihan kung ano ba yung reason nila. Meron ba silang pinoprotektahan or involved sila sa paggamit ng illegal na droga? Bakit kasi ayaw? Unang-una, ikaw nga, di ba, pag nag-apply ka ng trabaho, private po to private company ang applyin mo, meron silang kinakandak na medical certificate na kailangan, di ba? Nagpapa-medical po tayo, di ba? So, andyan yung kasama yung pagpapadrug test para manigurado yung ating magiging employer kung tayo hindi gumagamit ng illegal na droga. Kasi siyempre, nakaka-apekto yan sa performance ng trabaho natin. At the same time, pwedeng makasira ng kumpanya, pangalan ng kumpanya, kung malalaman nila or may makakaalam na meron silang empleyadong gumagamit ng droga. So, same thing din naman sa gobyerno, dapat ganun din. 'Di ba? Kung isipin mo, gobyerno na yung yung gumawa ng batas na 'yan. Sila yung nagpapa-implement ng batas na 'yan. And yet, sila yung unang parang umaayaw sa ganung klaseng sistema. 'Di ba? So, parang lumalabas, entitled sila na dahil sila yung nasa gobyerno, pwede nilang tablahin yung ganung panukala na magkaroon ng random drug test sa lahat ng government employee na supposedly dapat sila yung mangunguna pa kasi sila yung gumawa ng batas, sila yung nag-aproba ng batas, sila yung nagpapatupad ng batas. Kaya dapat sila yung unang manguna dito na maging mandatory yung pagpapadrug test. Pero gaya dito sa introduction pa lang ng balita, medyo may agam-agam na kaagad daw yung mga mambabatas natin tungkol dito sa pagpapadrug test, yung random drug test na to. Sulong ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa mga inihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno, kabilang ang Pangulo. Maaari raw itong isagawa tuwing 6 na buwan. Sa ilalim ng House Bill No. 10744, hair follicle samples ang gagamitin para sa drug test.
Kung nagpositibo ang opisyal, isasagawa naman ang urine drug test. Base rin sa panukalang batas, ang sino mang opisyal na nagpositibo sa iligal na droga ay maaaring suspendihin at tanggalin sa pwesto. Bukod sa mga opisyal ng gobyerno, dapat din daw magkaroon ng voluntary random drug testing sa mga kakandidato 3 buwan bago ang eleksyon. Suportado naman ng liderato ng Kamara ang panukala, pero may agam-agam sila sa intensyon nito. Sana lang the intent is good because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar. Diba? So sila po yung mga kongresista na merong agam-agam pagdating po sa random drug testing. Kasi sabi dito ni Madam, kung ang intention daw ba ay maganda. So sino ba pwede magsabi kung maganda yung intensyon ng panukalang batas? Sila ba o yung mamamayan na sinasabi natin sila yung nag-elect, sila yung naglagay doon sa tao para maupo sa pwesto ng gobyerno? So marami naman kung tatanungin nyo sa mga mamamayan natin kung pabor ba silang magkaroon ng drug test yung ating mga government elected official, pati na yung mga government employee. 100% ako lahat dyan magsasabi or sabihin natin magiging majority na lang. Diba? Majority dyan sasabihin, oo, gusto nila na magkaroon ng random drug testing sa lahat ng kawani ng gobyerno, elected man yan or appointed or employee ng pamahalaan natin. Ngayon, sinasabi niya na kumbaga may agam-agam na kagad siya. So, nagdadalawang isip kung maganda daw ba yung magiging panukalang batas yan. Kasi ang tinitingnan kagad nila rito, sino ba yung nag-file ng resolusyon o sino yung nag-file ng panukalang batas. So dahil si Pulong Duterte, na anak ni Pangulong Duterte, yung nag-file ng pagkakaroon ng ganyang batas, siyempre, andun na kagad yung kanilang pagdepensa. So dinidepensahan kagad nila yung ating presidente dahil nai-issue yung ating Pangulo si Bongbong Marcos na gumagamit daw di umano ng cocaine. Diba, may lumabas ng video na pinapakita na si Pangulong Bongbong Marcos sumisinghot ng ipinagbabawal na puting pulbura, sabi nga nila. So, ano ba ang intensyon ng batas na to? Diba, matanggal, mawala yung mga official natin na gumagamit ng illegal na droga. Maganda ba yung intensyon? Yes, maganda po. Pero sa kanila, dahil tatamaan yung Pangulo natin, yung Presidente natin, dun sa panukalang batas, sa kanila is yung pagkakaroon ng good intention, hinahaluan na kagad nila ng politika. Kasi siyempre, hindi natin masabi na baka sumisip-sip tong mga to, or talagang ang nakikita lang nila rito ay hinahaluan ng politika ng mga Duterte yung panukalang batas. Pero matagal na kasing matagal na yung may nagpapanukalang ganyan, hindi lang lumulusot sa hindi natin maintindihan dahilan bakit ayaw nila sa batas na yan. Samantalang mandatory kapag ikaw kumuha ng passport or any clearance kapag ikaw magtatrabaho, 'di ba? Lalo na kung pa-abroad ka, 'di ba? Mandatory, kailangan mo magpa-drug test. Pero dito sa atin, gobyerno mismo ang tumatanggi na magpa-drug test ang mga empleyado. Gobyerno mismo yung parang nagpoprotekta pa doon sa mga kawani ng gobyerno natin na gumagamit. Pero minsan, may nahuhuli pa rin mga sabi natin, pero mga nasa mababang posisyon, di ba? Yung mga nasa grounds, sila yung mas sa kanila lang ina-apply yung ganung batas na kapag bumagsak ka sa drug test, sibak ka kagad. Pero kapag ikaw nasa elected official ka, mga ibinoboto ng taong bayan, parang parang accepted ka na kagad sa ganyang batas. Pwede kang tumanggi kung hihingan ka or parang
magde-demand yung mga siguro mga taong bayan or kung may mag-demand man sa'yo, kung sino man to, pwede kang pwede mong tablahin. Pwedeng hindi ka magpa-drug test. Naalala nyo yung nakarang election lang, di ba? Yan yung sinisigaw ng ibang mga presidential candidate na ang mga tatakbong presidente or kahit sinong kung anumang elected official dapat magpa-drug test, 'di ba? So, andiyan nga sila 'di ba na pumunta pa sila ng PIDEA para magpa-drug test para patunayan nila na hindi sila gumagamit. Pero meron tayong isang presidential candidate na nagngangalang Bongbong Marcos nung nakaraan na nagpa-drug test naman. Pero sa isang malaking pribadong ospital sa St. Luke's. At nalaman din natin, nagkaroon din ng hearing noon sa pamamagitan ni Senator Bato na sa malaking ospital pala, pwede kang magpa-drug test. Tapos kumbaga selected lang or pwede mong sabihin kung ano yung gusto mong ipatest sa drugs na kukunin sample sa'yo. Halimbawa, pwede kang sabihin mo lang, marijuana lang ang i-test mo sa akin. Pwedeng shabu lang ang i-test mo sa akin at pwede ring cocaine lang. So, ang ginawa ni Bongbong Marcos noong time na yon, is nagpa-drug test naman siya. Pero, ang pinatest niya is shabu. Iniwasan niya yung cocaine. Diba? So, pwede palang ganun. So, pero sila Bato de la Rosa noong time na yon, nung hearing na yon, nagulat siya na pwede palang ganun. Kasi ang pagkakaalam niya, kahit naman ako, ang pagkakaalam ko, pag nagpa-drug test ka, lahat na. Kasi yun yung ginagawa ng mga pinagtatrabuhan natin, di ba? Pag meron tayong annual physical check-up yun, di ba? So, may APE tayo, annual physical examination. Drug test, hindi naman sinasabi doon kung ano yung itetest lang sa'yo, basta drug test yun. So, iniisip natin, pag drug test na gano'n, is pangkalahatan na. Pero, nalaman din natin na sa mga malaking ospital pala na pribado, is pwede ka palang mag-request na ang itetest mo lang kung ano yung gusto mo. Diba? So, nakikita natin yung picture dito na kapag ang isang politiko ay tatakbo sa isang mataas na posisyon, pwede siyang umiwas. Pwede siyang, alam niyo yun, kung wala ka naman tinatago, bakit mo kailangan iwasan yung drug test at pwede kang mamili. At ngayon dito, maganda naman yung panukalang batas na magkaroon ng drug test. Dahil nga siyempre, ehemplo yung mga government official natin, ehemplo yung mga inuupo natin dyan, pero sila yung unang tumatanggi. So, dito sa pagkakataon na to, medyo hinahaluan na kagad ng politika yung intensyon ni Congressman Pulong Duterte na pagpapadrug test dahil daw binensyong kagad daw yung Pangulo. So, parang ginagamit na lang yung panukalang batas sa issue na to dahil siyempre mainit yung yung issue kay Pangulong Bongbong Marcos na paggamit daw ng illegal na pulbos, ika nga nila. So, tuloy natin to. Or mang-single out or use your position to do things na may personal aspect po. Just that issue lang po on the constitutional barrier that we've already had in previous bills. Perhaps we could even explore expanding it, not just to public officials, maybe to certain all of government, maybe vloggers, para clear na rin yung sinasabi nila that they're also of sound mind and sound body. Lahat na. Napansin naman ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario ang pag-special mention sa presidente sa panukala. Matatandaang pinaratangan noon ng ama ni Pulong na si dating Pangulong Rodrigo. Diba? Tingnan nyo. Pati yung paggamit mo ng presidente is parang naging big deal na kagad na special mention daw yung ginawa ni Congressman Pulong Duterte. So parang ang gusto nyo bang mangyari, kapag gumawa ka ng batas, especially kung
dapat pangkalahatan, merong exemption. So, dapat hindi mo pala babanggitin ang presidente. So, what if ganito mangyari? Lumusot yung batas. Tapos, hindi mo, hindi isinama yung presidente. So, ang presidente pala natin na elected ng taong bayan is pwedeng gumamit ng illegal na droga dahil, kumbaga, hindi isinama doon sa, sa panukalang batas. Di ba napaka-unfair naman nun? Na siya yung pipirma nung ganong batas, pero siya mismo gumagamit. Siya mismo yung nagbe-break nung ng batas na yon. So, dapat pangkalahatan. Although sinabi nga dun ni Pulong Duterte, nabanggit nga naman niya na merong presidente. Siyempre, high official yun. Dapat sila yung mas mauuna. Sila yung pinaka magiging model. So, kung hindi susunod ang presidente, ano ina-expect natin? Na susunod yung sa mga senador, yung mga congressman, ang mga kongresista yung pinaka, congressman tsaka senador ang pinaka-unang magreklamo dyan, yung mga reklamador dyan. So, kung gano'n na mangyayari, na hindi, kumbaga, para exempted yung presidente, so dapat exempted din sila. Gano'n na mangyayari niyan. So, dahil i-mention na nga ni Pulong Duterte yung presidente, na dapat kasama sa random drug test, at ito hair follicle ang gustong mangyari ni Pulong Duterte, which is maganda yon. Kasi kayang i-detect kahit matagal ka nang hindi gumagamit, madedetect pa rin yun. Unlike kasi sa urine, medyo medyo may, kumbaga, parang may certain months lang na pwedeng ma-detect. So kapag, alam ko, balita ko mga 6 months yata na hindi ka nagtitake ng droga, tapos umiinom ka pa ng kung ano-anong mga supplement para ma-wash out yung mga chemicals sa katawan mo, pwede ka ma-clear doon. So, maganda yung maganda yung panukalan ni Pulong Duterte, pero yun nga, dahil sa parang pinagtatanggol nitong mga kongresista natin, yung presidente, talagang hinahaluan na kaagad nila ng politika. Diba? Dahil nga siyempre, ilang beses na binanggit nga ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, bangag. So, meron pang lumabas na video na si Bongbong Marcos nakita, or sabihin natin, meron silang video na pinapakita na si Pangulong Marcos daw yun. Daw, hindi natin may confirm pa yun. Hanggat wala pang naglalabas ng government, sabihin natin na government body or kung anumang departamento ng gobyerno na magko-confirm na authentic yung video na yon. So, doon tayo sa di umano daw muna na gumagamit nga daw si Bongbong Marcos ng cocaine. At the same time, nagpa-drug test nga pero iniwasan yung isang substance na yun yung ipinupukol sa kanya. So, hindi may aalis na talagang bukang pinagtatakpan nga nitong mga kongresista natin na nakakalungkot na supposedly dapat sila yung unang magiging magiging pangbalanse. Sila yung dapat kumbaga tumutuligsa para maging, alam nyo, maging maganda yung balanse ng gobyerno natin. Pero ang nangyayari, sila mismo yung unang dumidepensa at sinasabi nga hinahaluan ng politika, which is wala namang intention siguro si Pulong Duterte dahil marami nang nagpapail niyan Hindi lang umuusad-usad dahil nga tinatabla ng mga mambabatas natin. Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng illegal na droga. You know, as much as I hate to say it, sana naman walang personal agenda, no? Yung mga fina-file natin ng mga bills. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, gas-gas na ang ganitong galawan ng mga Duterte. Kinuwestiyon din niya ang timing nito. Yan lagi yung mga distractions nila Kapag naiipit sila, lalo na't nandyan ang ICC para tumulong. Kita nyo? Kahit yung sabihin natin na isa sa pinaka
criticizer na nagki-criticize kay Bongbong Marcos ngayon dumidepensa. At parang pinalalabas nila na yung panukala ni Pulong Duterte is para lang pang-atake, pang-asar lang daw sa administrasyon ni Marcos. Pero hindi nila tinitingnan kung ano ba yung pinaka-point nung batas na yon. Na pwedeng sakop sila ron, pati yung mga inaakusahan nila, kahit nga si Pulong Duterte dyan sakop nung batas na yon. Kahit si BP Sara, sakop ng batas na yun. 'Di ba? Pero sa kanila, hindi. Parang ang dating nito, yung ginawang, yung ipapasang batas ni Pulong Duterte is pamumulitika lang, para lang gumante or para lang mang-asar kay Bongbong Marcos. Pero dapat, ang magsasabi niyan, si taong bayan. Gusto ba ng taong bayan na magkaroon ng random drug test sa lahat ng gobyerno natin, lahat ng taong gobyerno natin, magkaroon ng drug test, 'di ba? Hindi yung kasi sila mga representative lang sila Hindi naman sila yung Kumbaga, ang nangyayari talaga ngayon, itong mga government official natin is sila entitled na sila sa pagiging parang sila yung pinaka-boss, sila yung mga mas nakatataas sila. So wala na yung salitang representative. Sila yung representative ng taong bayan. Ano ba ang gusto ng taong bayan ngayon? Magkaroon ng drug testing. Ang lahat ng government official, government elected official, government employee, magkaroon lahat. Kasi mga private company nga merong ganyan. Bakit sa gobyerno natin? Ang itong mga elected official natin is parang exempted sila. 'Di ba? So, tignan mo itong sinasabi nilang recruiter ng NPA. Sabi nila sila may sabi na recruiter daw to ng NPA. Isa sa mismo na number one nagki-criticize sa gobyerno ng mga nakaraang administrasyon. Pero ngayon, sila na yung isa sa mga dumidepensa kay Bongbong Marcos. Diba medyo nakakapagtaka na kung dati ang laging sigaw nila is no to martial law, corruption, mga ganyan. Pero ngayon, isa sila sa mga dumidepensa sa mga Marcos sa panahon natin ngayon. Sa Pilipinas para mabigyan ng hustisya yung mga maraming namatay. Kailangan pang i-endorso ng plenaryo ang panukala para sa committee hearings. Hiling naman ng ilang kongresista. Dumalo si Pulong sa mga pagdinig sa Kamara. Mas excited po kami na makasama siya sa committee hearings. Pag pinatawag na to ng tamang komite, excited po kaming makasama siya. Maging malinaw po tayo. Ang problema lang kasi dito sa hinihingi nila na na sumama daw sa komite si Pulong Duterte kapag ang hearing is tungkol sa ama nila or tungkol sa EJK. So, doon kasi hindi maganda na paatinin mo si Pulong Duterte tapos ang topic is tungkol sa ama niya. So, siyempre magkakaroon ng bias diyan. So, yun ang iniiwasan diyan ni Pulong Duterte. Pero sila, gigil sila na mapa-attend ang mga Duterte. Pero siyempre, kung pag-uusapan diyan yung panukalang batas ni Pulong Duterte, sigurado tayo, aatin yan. Wag lang yung tungkol sa kung ano-anong mga pinaparatang nila sa mga Duterte, di ba? So, tingnan natin kung ano yung magiging resulta nitong panukalang batas ni Pulong Duterte, kung ito ba'y uusad. Pero malaki ang malaki ang pakiramdam ko na hindi uusad yan, gawa ng ngayon pa lang sinosoplak na nila at ngayon pa lang dinidepensa na nila si Pangulong Bongbong Marcos. So, walang mangyayari dyan. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.